kung ano na ba yung mga naging pangyayari. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, dagpang-abot ang isang nagrereklamo at nirereklamo sa wanted sa radyo. Hindi napigilan ng nagrereklamo at nasapak ang inirereklamo sa ginagawang live streaming ng programang wanted sa radyo. Agad namang nahinto at napayapa ang dalawang panig at natuloy din ang pagharap ng dalawang panig. Kung ano na ba yung mga naging pangyayari. Security, magtawag po tayo ng security dito muna, no? Anong sabi mo? Kulang pa yung ginawa mo sa kapatid ko? Tangina mo. Nandito yung mga... Teka lang po ha. Teka lang, no? Na tayo sa ating unang sumbong at Yes, aksyon Sherry. at ang oras natin 2:07 na-ere po noong February 1 at ito po si Mr. Hermie Felesis Jr. Okay? At kung maalala nyo, attorney, ito yung maraming mga netizens na nagsabi na naging tawag dito, naging martir na daw sa pag-ibig itong si Mr. Hermie. Marami pong netizens ang nagsabi. At meron tayong flashback video. Panoorin niyo po. Umalis yung asawa ko, sabi magtatrabaho daw. Hindi naman pala nagtatrabaho. Yung kasama yung kabit, nasa Quezon City lang daw. Bumidyo call sa akin yung asawa ko. Sabi daw, tulungan ko daw, binugbog daw yung kabit. Nanay, ano po ang kagustuhan ngayon ng anak ninyo? Gusto ba niyang kasuhan? Opo, ako ma'am, gusto kong kasuhan yan. Pero nanay, si Ruth po ba willing na mag-cooperate para ma-filean ng kaso yung boyfriend? Willing naman po. Pwede tayong mag-file ng reklamong kriminal. Na ipakita mo lahat ng mga ebidensyang hawak ninyo, yung mga pictures, para ma-evaluate natin kung ano dapat, slight injuries or homicide as the case, maybe. Okay? Sige po sir, asistehan po namin kayo sir. Umalis yung asawa. Ayun. Okay. Kumuha lang po tayo ng update. Pero bago tayo magsimula, attorney, gusto ko lang matanong si Sir Hermie kung nakipag-ugnayan na po ba sa inyo si Ma'am Ruth after po kayong maere? Wala po. Hindi ko pa po nakakausap yung asawa ko. Okay. Yes, Shari, no? Kasi last time nakausap natin itong si Hermie, naalala ko, tinawagan natin yung kanyang misis. Pero apparently, parang ayaw na rin niyang magsalita, natatakot siguro. Yung nanay niya yung sumasagot sa ating mga katanungan. So it appears na hindi pa rin, as of now, no? Hindi pa rin nakakausap ni Hermie ang kanyang asawa. Pero eto, may katabi ngayon si Hermie. Sino po sila? Ako po yung kapatid ni Ruth pong bunso. Okay. Bali, ako po yung kasama yung nag-blatter po that time na yun na binugbog po nun. Ikaw yung nakakita mismo? Hindi po nakakita kasi ang sabi po kasi sa akin na yung that time na yun na nasa trabaho po ako nun na wala daw si Ate Ruth dun sa boarding house ko. Sabi nung kasamaan kong isa. Sabi ko, saan pumunta? Wala naman yung alam dito kasi pangalawang beses pa lang niya pumunta dito. Ang sabi nung nakauwi na po akong bandang alas 8 po noon ng gabi kasi ang out ko na alas 6 tapos nakarating ako ng bahay alas 8. Alas 9 wala pa rin si Ate Ruth doon. Bandang alas 10 po umuwi si Ate Ruth. Nakita ko yung mukha kasi yun sabi ko, ano nangyari, sino may gawa niyan sa'yo? Sabi niya wala siyang sinasabi kasi nga yun nga po yung sinasabi nang blackmail siya na na ipopost niya nung yung mga masaselang videos na meron sila. Okay, yes. Na-mention po yan ni Hermie sa atin last week. Okay, nandito lang po ngayon yung kanyang kapatid na sinusuportahan yung naging testimonya or yung naging reklamo ni Hermie at ng kanyang nanay last week po. No? So nakita mo yung sugat na meron ng yung kapatid at sinamahan mo siya, kayo ay nagpa-blatter, ni-report na ninyo. Okay. Sige, Shari. So ngayon ay nandito po sila sa ating tanggapan, bukod sa lahat, gusto nating makumusta kung ano na ba yung mga naging pangyayari. Security, magtawag po tayo ng security dito muna, no? Okay, nakalive po tayo dito ngayon. Nakalive tayo. Anong sabi mo? Okay. Nakalive po tayo ngayon dito, opo. Anong sabi mo? Kulang pa yung ginawa mo sa kapatid ko? Nandito yung mga... Teka lang po ha. Teka lang, no? Okay, mga kapatid, nandito po kasi ngayon sa studio yung inirereklamo, no? Ito po si Mr. John Movic Lauraya. Siya po yung inirereklamo nila. Nung last week ay sinabing siya raw yung kabit ng asawa ni Hermie, nananakit at nananakot. Okay. So,
nakipag-ugnayan sa amin ngayon si John Movic Lauraya para ibigay naman ang kanyang kwento, yung side niya patungkol dito sa reklamo na to, Shari. Okay? Okay. Ngayon po, Kuya Fabon, naka-live tayo. Okay? Hindi mo maaaring gawin yan dito and also yung pagmumura. Okay? Meron tayong mga guards dito. Wag mong gagawin ulit yan. Pumunta dito noong Lunes si John Mavic Lauraya dito sa ating tanggapan noong Lunes po, attorney. Pinabalik lang natin at sabi nga po ni John Mavic ay willing naman daw po siyang ibigay yung kanyang panig patungkol po dito sa usapin na ito. Okay. So siguro simulan na rin natin, Sir John Mavic. Ano ang nangyari at bakit mo ba nagawang saktan yung si Ruth Felesis? Lapit ka sa mic, kuya. Yung time po na yun, nagtatrabaho po ako sa MC Relio Building sa sa cosmetic po ako noon. Okay. Tapos po, itong kapatid niya po ni Ruth, kapatid po ni Ruth. Balik na rin sinasabi mo ha. Habang kachat ko sa Ate Ruth, ikaw pala gumagamit, binububugbog mo na yung kapatid ko. Huwag tayo magmumura dito ha, Pabon. Teka lang ha. Oo, mamaya, papaliwanagin mo muna ako. I-mute muna natin yung microphone siguro ni Pabon ha. Sige, no? Bibigyan natin siya ng pagkakataong marinig ang kanyang panig. Okay, sige. Nung time po na yun, nagtatrabaho ako sa cosmetic po. Ngayon po, itong Miko po, katrabaho ko po. Ngayon po, itong Ruth, gusto po niyang pumasok sa akin sa trabaho kasi wala pa daw siyang mapasukan na trabaho. Sabi ko, hindi ka dito pwede. Kasi magiging issue to sa atin na nagsasama tayo. Sabi niya, hindi naman yan kasi iwalay na kami ng ng asawa ko, iwalay na kami. Alam mo naman yan, sinabi ko na sa iyo, iwalay na. Sige, pagbibigyan kita. Tapos hindi po niya kinaya yung trabaho dahil yung sa didi po niya. May na po siya, may sakit na po sa didi. Ano po ba yung trabaho na sinasabi mo? Cosmetic po. Cosmetic? Opo. Okay. So ikaw din ay nagtatrabaho doon din sa industry na yan, sa kumpanya na yan? Opo. Okay, so kayo ay naging magkatrabaho itong si Ruth. Pero bago pa ba pumasok sa kumpanya nyo si Ruth, kayo ay meron ng relasyon? Meron na po. Okay, inamin mo naman na kayo ay nagkaroon ng... Alam mo na may asawa si Ruth? Opo. Okay. Inamin ko po na may asawa po. Sige, ituloy mo. Ngayon po, nung sabi niya po na hindi po niya kaya, kasi lang po siya, 2 araw lang po siya doon. Sabi niya hindi niya kaya. Sige, sabi ko sige. Umuwi na po siya. Sabi ko, hintayin mo ako doon sa staff house, kako, para bigyan kita ng pera, pang pamasahe mo kako, pauwi ng Nitang, sa Novaliches po. Nung po, okay pa naman po kami sa chat ni Ruth. Okay pa naman po kami. Wala po kaming mga bangayan po na kung ano-ano. Mga nakalipas na siguro mga 2 weeks, parang natunugan ko ito pong Miko, tapos itong kapatid niya po, nag-ano na po sila, pumupunta na pala itong Miko doon sa Kaya Teka lang, maputol ko lang muna, no? Sino si Miko? Yung katrabaho ko po. So, lalaki ba to or babae? Lalaki po. Okay, so meron pang Miko. Okay, tuloy mo. Anong naging partisipasyon ni Miko? Kumbaga po, may naging relasyon ni Miko. So, si Ruth, Opo. na karelasyon mo ay karelasyon din ni Miko. Opo. Kaya ko po siya nagawang sakta ng time na yon. So, inaamin mo, na Opo. sinaktan mo. Kung baka nagselos ka. Nagsilos po ako noon. Okay, nakipagrelasyon ka sa may asawa, Opo. tapos nagselos ka dahil yung karelasyon mo, may karelasyon ding iba. Opo, ganun na po. Okay, no? Medyo weird nga itong mga pangyayaring to. Opo. Pero teka lang, una sa lahat, nandun na kayo sa illegal na relasyon. Opo, Alam mo yan? alam ko na po. Alam mo yan? Alam ko na po. Okay? Inamin Ngayon, ko po yan. Ikaw ay nagselos Opo. at gumawa ka pa ulit ng illegal, sinaktan mo pa. Anong ginawa mo sa kanya? Sinampal ko po siya. Yan ba yung unang Sinampal, pagkakataon na tinadyakan mo, ginawa mo? sabi sa akin. Sinampal ko po siya. Isang Tinadyakan bilis ko lang mo. po siya. Tinadyakan mo. Sinaktan yung sinampal ko po siya. Kailan nangyari yan? August 19 po John? siya, August 19 po yun nangyari. August 19 Opo, last year. sa may apartil po ng Longhorn. Okay. Longhorn. So inaamin mo na sinaktan mo siya? Opo, inamin ko po. Yan lang ba yung pagkakataon na Yan lang sinaktan po, mo? yan lang Itong po. si Opo. Yan lang, Ruth Felices? yan lang po. Ano yung mga natamo niyang mga injury dyan? Yung dito po niya sa pumutok po yan dito. Yung pumutok, dito niya. yung labi niya? Opo, Ano ba? tapos yung dito po niya sa sa may bandang kilay yung dyan, Kasi ko siya, Tingnan mo, ang kamay mo, bumabalik na. Ito po yung tumatama, gumaganyan, Dito tinaman ko siya ganyan. Tapos yung makalmot po niya dito,
mga kalbot dyan. Kasi ginagaganyan ko siya, oh. Ginaganyan-ganyan ko siya. May tadyak pa yun. Sige. Saka po may medical po yun, nagpa-medical po sila. Kaya nag-medical. Oo. Ikaw ba nagdala sa kanya sa ospital? Hindi po. Bali yung sa Hindi, tinitirahan huwag ka na ko po, muna mag-ano kaibigan. kasi tinatanong ako ni sir. Hindi. Sabi mo, ikaw nagdala? So, dinala mo siya sa ospital? Oo, hindi. Opo, nandun po ako sa ospital. Talaga ba? O nandyan yung, nandyan si nanay. Si nanay ang kasama May- ni Ator nagpa-medical. May ano pa ako, may mga ebidensya pa May ako na. ebidensya. Teka lang ha. Mamaya ako magsalita. Bibigyan ka ng chance. Mamaya ako magsalita. Okay. Sandali lang ha, Fabon. Binibigyan natin siya. Last week hanggang ngayon, binibigyan kayo ng oportunidad. Pakinggan lang natin etong si John Movic. Okay. So, sinaktan mo siya. Opo. Okay. Nung Dinala sa ospital. Okay. Bago pa po yun. Oh, ano pa nangyari? Meron pa po yan. Ganito po yan. Di ba po nagkano na kami? Lumapit ka sa mic. Nagka-regular na po kami diyan sa Mindanao, Project 6 po. Pinapasok na po ako sa kulungan. Tuwang-tuwa nga po yan eh. Nakulong ka? Nakulong po Oh, ako, syempre. pinakulong na po ako eh. Eh, syempre, Tuwang-tuwa nga to eh. Gumaganyan, sabi ko. Siyempre, kung kapatid ko ba naman eh, inabuso, matutuwa rin ako na makulong ka. Yun din nga po. Oo. Tapos, Ano sabi sa'yo ng pinasok na police? ako doon nung pinasok ako doon. Sabi ko, tatanggapin ko po yan kasi nakagawa ko ng kasalanan, tatanggapin ko po yan. Hindi po ako tatakbo niyan. Hindi ko po yung tatakbuhan yung kasalanan ko po na yan. Willing po ako magpakulong. Sabi ko sa nasa sa kanya naman po yan eh. Alam din niya yung niya, nagawa din niya ni Ruth na kasalanan sa akin. Pero kung nakagawa ko ng kasalanan ganyan, papanindigan ko po yan. Hindi ko po yan tatakbuhan. Sabi nga nitong kapatid, tumakbo ko na. Kung ako sa'yo, tumakas ka na. Okay, Kaya magbalot-balot ka na. Kung ikaw ay nakulong noong August, Opo. paano ka nakalaya? Kung inurong po yung Inurong yung reklamo mo. May trading po na nangyari po Sige, dyan. pakinggan muna natin siya pa. Sige, ano nangyari May doon? trading po yan kasi yung sa probinsya pa po, ang sabi sa akin, lahat ng pamangkin ko susunugin niya ang bahay. Kaya yun ang sabi niya. Tapos ang sabi ko rin, maski dito, sabi niya, ikaw, aabangan din kita. Natanda mo yung sanita, yung sabi mo na pupunta ka kasi gaganyanin kita. Sabi ko, sige, pumunta ka. Sabi ko, welcome ka doon. May screenshot ako noon, yung pag-uusapan natin yon na sabi ko, bakit asan ka ba? Wala ka. Tapos sabi mo, Katarot, nandito ako sa may bar. Kasi magliliwaliw ka, sabi mo nun. Tapos yung pagpunta namin, attorney sa, doon sa police station noon, ang sabi ko sa kanya, magtago-tago ka na. Tapos sabi niya, sige, ang tapang mo, sabi ko. Sabi ko, talaga gagawin ko lahat ng makakaya ko. Kasi kapatid ko, unang-una, nandito sa poder ko yun eh. Tapos unang-una, yung nasa poder ko siya, siyempre may mga kasamang pamilya. Kung anong gawin mo sa pamilya. Ang sabi ng pulis doon na, wag na kayong pupunta doon, wag na magpakita. Anong ginawang pagkaumaga yung nag-areglo kayo? Pumunta ka pa doon, mo pa si nanay, tawag doon na istorbo mo pa doon. 3 araw kung di pumasok niyan, ilang araw ko, nasa 1K plus. Sayang yung 3 yun. Pangpagamot na lang sana yun ni Ate Ruth. Di sana kasahod pa ako noon. Anong ginawa mo? Dapat nga yun, bayaran mo eh. Bakit sasabihin mo, maglilinis ka ng pangalan mo? Sinampal-sampal mo, tinadyakan mo. Bakit? Nandito, attorney, yung picture na kalagay ngayon ni Ate Ruth. At tanong, maayos mo yan? Nung kahapon, nag-confront na po sa amin yung head ng nurse po na sa Turot po ilang araw na lang kakayanin kasi stage 4 cancer na yon, kumalat na, hindi na makakapagsalita. Lahat ng mga kapatid ko na, yung sa nurse kong mga ante, nandun sa na sabi, dapat makulong yan kasi sila, wala rin Ikaw sila ba, John Movic, nung sinaktan mo si Ruth, alam mo nang may iniindang cancer? Alam ko yan. Alam ko po. Alam mo na. Anong stage na nung August? Kumbaga, sabi nung mga kasama po nila nanay na kaya pa yan cerebral kasi hindi pa naman masyado. Oo. Tapos dati pa po kasi, swimmers po kasi kami, ng athletes po kami, 3 magkapatid. May sinasabi na may bukol siya dati, pero hindi namin alam. Tapos kasi nag-medical naman po kayo, parang wala naman lumalabas na result kung ano yon. Tapos yun po, yung lumabas siya kasi sabi nga, nagtrabaho po siya, yung sinasabi niyang trabaho doon, nagtrabaho yung ate ko doon, 3 araw, yung sabi yung sa akin ni Ate Ruth, 3 araw, hindi mo binayaran, kinuha mo pa yung pera, imbis na yung 3 araw nun sa kanya, di ba nagre-repack kayo doon? Tapos lumipat po siya, yung nangyari na po yun na okay na sa Ate Ruth nun. Hinanap siya ng trabaho ni nanay, nasa pitsahan po. Ang sabi sa akin ng kapatid ko na first day niya, hindi niya daw kaya kasi parang ang bigat yung dede niya. Tapos yung pina-stop namin, tapos umuwi siya ng Bicol. Tapos ito, lumabas rin ng Bicol, tapos yun na po nalaman ko na, ito, pumunta dito sa bahay nila kuya na sinasabihan pa si kuya na ano sabi mo kay kuya? Pwede naman po ako magsalita, sir. Hindi. Teka lang. Sige, pagbigyan lang natin, sandali, ha? Ganito po yan, sir. Yung mga aligasyon niya po sa akin na di ko naman yun na natatanggi yung iba. Pero yung sabi niya na may pagbabanta na gano'n, yung kami, magkita kami. Hindi ako pupunta doon sa lugar nila.
Ako pa yung matapang, ako na yung nakasakit sa kanya. May Sa kapatid screenshot niya? dito yung usapan natin. Ipakita That time ko. po Yung sabi nun, mo na pupunta ka. Nagawak May screenshot ako dito. ng account ko po. Ano ba to? Nananakot siya, pupunta siya Oo, sa inyo. sabi niya, Ikaw yung- tapang-tapang mo. siya po yung sabi, nag-ano po. Sabi ko sa kanya, ang sabi mo sa akin, ang Wait lang. tapang-tapang mo. Siya Sabi po ko, yung nag-ano kahit sa ka na akin. malaki sa akin. Nag-video call siya sa akin. Nandun pa ako sa ano. Hindi pa ako makalabas doon. Hindi pa ako makalabas doon. Ang sabi po niya, Ba't ka ba kasi pupunta doon? hindi pa ako pupunta doon. Ikaw nang tawag ng tawag Oo. sa akin. Oo. Ikaw nang tawag ng Pero tawag. after nung August na sinaktan niya yung kapatid mo, ano pang ginawa nitong si Jan Movic? Ang sabi niya po sa akin, kulang pa yung ginawa ko sa kapatid mo. Ang sabi, nandito po, screenshot ko yan. Nandito. Sinabi mo yan? Ang kapal naman ng hindi mukha po. mo. Kung Hindi, sinabi mo hindi yan. po yung sinabi? Oh. Ha? Hindi ko po yung sinabi, Ako sa attorney. yung screenshot ngayon. Sige, mamaya ha, Opo. mamaya. Opo. Yung mga screenshot na yan, later on, Opo. pag-aaralan namin yan. Kung Opo. ikaw, Meron din po magsisinungaling ka, ako- malilintikan ka dito. Opo, hindi pa ako magsisinungaling kasi that time po, di ba nag-ayos na kami, nag-ano na kami ni Ruth. Tapos ano yung last time, tama ba Hermie, yung pagkakalala ko, na etong si Jan Movic, tinatakot niya rin yung buong pamilya ni Ruth. Oo, totoo po yan. Wala. Ha? Ano yung mga Totoo. pananakot na... Alam yan ni mama. Alam yan ni mama. Pati po yung asawa ko, yung Jan malakas. Movic, last Opo. week, Wednesday, yung nanay mismo ni Ruth, Opo. siya mismo galit na galit. Hindi lang dahil sa ginawa mo sa anak niya, kundi dahil siguro sa pananakot na ginawa mo sa pamilya. Siya mismo, yung nanay, gustong ikaw ireklamo. Anong sinabi niya sa nanay mo or sa pamilya ninyo? Ano nga pananakot nito? Unang-una po yung sabi ni mama, huwag ka na magpakita dito kasi kung ano pang gawin ng mga kapatid ko. Tapos ang sabi niya, yan yung ano ko po yung sabi ni mama no na na yung nga, nagsubong sa akin na pinagtitreatan daw yung mga pamangkin ko na yan sa bahay kung saan yan, sabi niya. Tapos susunugin pa daw niya yung bahay ng mga pamangkin ko. Sige, kung may ebidensya ka dyan, pag-aaralan na natin mamaya yan. Yung Maraming mga pananakot ebidensya na yan. yan. Opo, Attorney pati, Ang gusto kong malaman ngayon, and this is a matter of concern. Ha? Ganito po. Teka lang. Po. Yung maseselang videos na hawak mo. Wala po akong hawak na Kasi video. ang sabi nila, ikaw daw blina-blackmail mo daw Wala etong si po. Ruth. Hindi ko po yung binablockmail. Gusto ko po makausap sana yung kapatid nila. May screenshot rin ako dito. Nag-ano pa po yun, nakakapagsalita pa po yun. Yung kapatid po nila. Yung kapatid na pero last week nga sinubukan kong kausapin si Ruth. Okay. Inagaw po ng mama niya po yung cellphone. Tapos nun, may ano po dito, may message sa akin. Paano mo nalaman na inagaw? May message po dito sa akin. Ayan So po. kausap mo pa rin si Ruth? Nakausap ko po kasi ito po ang nag-uudyok sa akin. Nung pag-uwi ko po, siya po yung nag-uudyok sa akin na pumunta ka niya dito. Sabi ko, sa barangay tayo mag-usap. Hindi po pwede dyan na dyan ako magpunta sa bahay mo. Baka kung anong gawin mo sa akin. Kasi yung August 25 po, umuwi na po ako noon. Iniwan ko po yung si Ruth kasama yung Miko sa bahay nila. Oh. Noong time po noon, umuwi na ako. Pagdating ko, ito, pinatawag ako niya sa bahay nila. Hindi nga ako pumayag. Sabi ko, sa barangay tayo mag-usap para kako sa kaligtasan ko rin. Di, akala ko okay na dahil sinalaysay ko na yung pangyayari doon. Na kung ano-anong anong nangyari. Sabi ko, kaya ko nasaktan yung asawa mo dahil linoko niya ako. Yun ang ano ko doon. Tapos po, una sa lahat ha, linawin natin yun. Yung basis po akong pumunta doon sa bahay nila, may komunikasyon po kami nito. Saang bahay yan? Sa ano po, sa San Isidro po, sa Bicol, Camarines Sur po. May ano po, 3 beses kami yan. Tapos may komunikasyon po kami. Hanggang November 19 or 20 po yung komunikasyon namin. Yan. Pinag-block na ko niya. Nung time na kasama ko na itong asawa niya, kasi nakiusap do sa akin na, Brad, pwede bang ikaw muna sumama sa ospital? Kasi hindi ako makaano kasi kamamatay lang ng papa ko. Hindi pa ako pwedeng makapagbantay doon. Sabi ko naman, willing naman ako para kako yan. Okay, sir, pasensya na. So in short, sir, ano pong pinakabakay mo? Bakit po kayo nagawi po dito? Yung mga aligasyon po nila sa akin na may mga yung mga kutsilyo, may ganyan. Tapos yung pagbablackmail, binablackmail ko yung kapatid nila na mga ganyan. Yun po ang mga ko dyan. Tapos yung... Hindi, ano yung sinasabi mong ano? Yung... Sinasabi mong walang katotohanan? Opo, yung pang-blackmail po na So yun lang? Opo. Kasi madaming Nandun sa aligasyon police laban sa'yo eh. Ano pa po yung station, alam yan ng Sinaktan police. mo yung Opo, si Ruth, inaamin mo yun. Namin ko Alam po yan yun. ng police Yung- na pinag-blackmail mo sa Ate Ruth. Alam yan ng Pang-blackmail. police. Kahit Hindi ko tumawag po pa sila, aminin po yun, yung kahit- blackmail. kahit na Hindi ko po tumawag yung ka pa, pinag-blackmail talaga. Kahit Pero- kailan. pero- Kung pinag-blackmail ko po yan, bakit nung sa hospital pa lang kami, siya na yung nagsabi sa akin na, nag-joke sa akin na, ikaw lahat magsama-sama ka na muna. Pero in short, totoo yung pananakit. Opo, totoo po yun. Ilang beses mo siya sinaktan? Isang beses lang po. Talaga ba? Isang beses. Madaming sinasabi yan sa akin si Ate Ruth. Hindi lang yun lang ang pinakamalala na ginagawa mo. Ang mabuti po nito, nakakausap ko naman po yung nag-chat pa nga yun sa akin, yung kapatid niya.
Sabi nung kapatid niya, pasensya na dadalhin kasi itong cellphone ko. May video ba talaga? May video ba talaga? Yung video siguro po sa kapatid niya po o ano. Yung sinasabi, ikaw nag-send nun sa akin, sabi mo na pinapaamin mo yung ate ko na hindi ikaw nang bugbog sa kanya. Nandito. Pero yung video po na yun, walang katuturan po yung video na yun. Ikaw nag-send sa akin, walang katuturan? Ano yung video na yan? Hindi. Ano lang yung video na yan? Yung sinasabi niya doon na si Miko daw po nabubog. That time na po yun, nasa bahay na po ako. Ako nag-ano nun? Ikaw nag-send sa akin, ito na yung video. Anong video yan? 6 video? Yung 6 video. Lahat ng video nandito sa akin. Pakita mo kaya kung mayroong ganyan. Nandito pa sa Wait, merong 6 video? Meron po. Okay. Sino ang kasama dun sa video? Yung kapatid ko, ang maganda, ang masaklap pa dun, ma'am, attorney, nasa bahay ko pa yung ginawa. Kasi bahay ko na yon, pinagbabol mo. Saglit lang po, kasi may mga netizens po na nagtatanong kung nasaan po si Ruth. Mas maganda po kasi sana, si Ruth talaga yung makausap. Hindi nga ang problema, hindi po makausap si Ruth ngayon. Hindi nakakausap po, na video call ko nga po yun. Kailan mo huling naka-video call? Kailan mo na-video call? Hindi, ngayon. Ay, ngayon po, hindi na po. 4 na araw ng Kailan mo pa huli naka-video call yan? Nung February 1, ang sabi nga po, ang kapal-kapal naman ang mukha nitong, ni Junior. Ikaw na nga itong, sa akin, nagbantay sa ospital. Alos na ubos-ubos na yung, yung pera mo. Siya, maski piso, wala pang binigay. Tapos, nung dito ako sa ospital, iniwan ako niyan. May dala-dala yung kapatid ko, si Papi ng 1-4. Binayaan ako niyan. Ako lang mag-isa. Alam niya nang nakaswero na ako. Binayaan pa ko niyan. Magang-maga yung katawan. Alam mo kung bakit? Sinabi niya yan? Opo. Hindi po. Sinabi niya na makausap-usap itong si... Saglit lang po. Attorney, wait, saglit lang ha. Iniwan po niya. Saglit lang. Kuya, kasi ikaw talaga yung asawa dito. Ano ang masasabi mo dito, Kuya Hermie? Akaharap mo na yung sinasabi mong kabit ng misis mo. Yung gusto ko, ma'am, talaga yung kaso ituloy dyan sa kabit. Ano lang masasabi ko. Lahat kami, nandun, binulabog mo kami lahat. Pati sila nanay, binulabog mo. Tapos ang gana-gana pa ng nung sarili mo na pumunta doon sa bahay na hihingi ka ng tawa. Kuya Fabon, okay lang ba yung asawa mo na magsalita? Saglit lang ha. Sir Hermie, ano po ang pinaka gusto niyong mangyari ngayon? Nandito na ngayon si John Mavic Lauraya. Anong gusto mo sabihin sa kanya? Gusto ko po, ma'am, yung kaso ituloy ko sa kanya yung kaso kasi binabantan kami niyan. Pati yung asawa ko alam niya na binabantan, susunugin daw yung bahay ko. Pag anong mangyari doon sa asawa ko. Sabi ko, binabaliktad pa siyang nabugbog, tapos ako pang tatakotin. Yan po yung mga allegation po nila yan. Gusto ko po yan ipakita nila. Yung video kong allegation, wala po akong, yung account ko po, hindi ko po yan Gamit mo rin ang account ni Ate Roth ngayon. Simula nung umuwi po ako kasi nung time na po yun, may gumagamit na ng account ko. Tapos pumunta po ako sa police station, nagpa-blatter pa ako noon. Ang sabi sa akin, sir, ito na po yung gagawin po ninyo. Punta kayo sa cybercrime. Sa Naga po, pupunta po kayo doon. Sabi ko, opo, sige po. Saglit na. Nakausap mo si Ruth noong February 1. February 1 daw. Yun yung time na inere namin siya eh. Opo. Okay, so anong huling naging pag-uusap nyo? Direct to the point na tayo, sir. Ano po yung naging pag-uusap po ninyo? Sabi po niya, akong bahala dyan. Bahala saan? Dito daw sa problema yan. Sir, saglit lang po. Ano po yung sinabi niya noong February 1? Kasi yun yung time na hindi siya sa amin nakipag-usap. Sabi ko po, sabi niya sa akin, yung mga lahat ng mga yan, puro pagpapalinis sa si Junior daw, nagmamalinis na daw. Hanggang ngayon ba may relasyon pa kayo? Wala na po kaming relasyon yan. Tinuldukan ko na po yan. Sino ang tumawag noong February 1? Siya po. Totoo na ba? Totoo, ma'am, kasi tinatakot pa niya yung asawa ko na pumunta ako dito. Ko po yan, hindi na po yan mag-ano sa akin, magpupunta. Yung dinadamay mo sa Junior, ang nakita... Siyang nag-joke sa akin noon. Okay, manahimik muna kayo. Tumigil muna kayong dalawa, okay? Ganito ang gagawin natin dyan, Shari. No? Yung mga allegation na ito, ang makapagpatunay ng mga ito ay si Ruth. Opo. Naiintindihan ko, sinabi ng kanyang kapatid kanina na parang binigyan na ng taning, tama ba? Yung kapatid ninyo. Opo. Pero yung kapatid naman ninyo ay nasa tamang pag-iisip pa. Yung nakita ko pong last na picture po kasi dito, alos... iba na mahina na. Yes po. Mahina. Pero yung pag-isip, nakakausap pa natin ng matino. Hindi na po daw, sabi po ni Mama, hindi na po kasi pumunta po lahat ng family ko doon, sila Papa Efren na wala na kasi alos nga po sila umiiyak rin, lalo na yung kapatid kong si Papen. Alam mo si Papen? Oh. Nagigil yan sa'yo. Alam ko. Yung sabi nga nitong kapatid ay itong asawa na may nangyari sa kanila,
sa'yo may nangyari o kaya humingi ng dugo. Yan ang Hindi, ito, ganitong gagawin natin dyan. Sa'yo. I-evaluate natin kung nasa tama pang iisip itong si Ruth, nasa tamang kondisyon pa. Ang gusto ko Kasi kailangan niya magbigay ng kanyang statement niya. Okay? Kung nabibilang na yung araw ni Ruth, lalong mas mahalaga na makuha natin yung kanyang statement patungkol dito. Okay? Kasi at the end of the day, okay, yung mga sinasabi ninyo, I understand, mayroon kang sinasabi mo rin, may mga ebidensya kang hawak. Okay? Pero ang pinakamalakas na ebidensya dito ay ang mismong testimonya ni Ruth. Okay? Yung manggagaling mismo kay Ruth. Kasi meron kayong disagreement. Sinasabi niya, nag-usap na raw sila ni Ruth. Sabi mo, hindi naman totoo at talagang sinasaktan, ganyan-ganyan. Okay? Kung i-evaluate natin siya rin, siguro hingi tayo ng tulong kung sang appropriate government agency yan. I-evaluate natin kung nasa tamang pag-iisip pa si Ruth. If not, no, kung talagang wala na, yung mga ebidensya ang magsasalita dito. Yes po. Okay? At yung pag-aamin mo. Opo. Kasi una sa lahat gusto kanilang kasuhan. Last week, ang nakikita kong kaso dyan is yung physical injuries. Opo, sana Okay. yun. Yung physical injuries, no? Inaamin mo naman eh. Oh, inamin so, ko hindi na naman natin po. kailangan, so far as Hindi na physical po. injuries are Opo. concerned, hindi na natin kailangan yung testimonya ni Ruth kasi inamin naman niya. Ang concern ko dyan is yung yung pananakot, pang-blackmail. Opo. Kung totoo yan, we will learn it from kay Yun po ang Ruth. gusto kong Ganito po ipalabas kasi, nila. attorney, ang sabi kasi sa akin, kasi sa lahat po ng magkakapatid, kaming dalawa po na magkasundo niyan, as in pong magkasundo po kami niyan, na sekreto niya, sekreto ko, sa kanya ko sinasabi, kasi kaming dalawang magkadikit po talaga. Naiintindihan ko. No? Naiintindihan ko. Pero kasi, when this goes to court, no, pag umabot tayo sa korte at parang doon naman din lang tayo mapapapunta na, Shari, hindi sasapat na sasabihin mo lang na sa akin kasi sinasabi ni Ruth yung sikreto. Okay? Kasi kung sasabihin ko, binibigay sa akin ni Shari yung sikreto niya, hindi, sinong makakapag-confirm na yun lang talaga yung sinabi sa akin ni Shari? Kaya ang gusto natin, insofar as evidence, no, is concerned, mas mabuti kung may nakasulat, napirmahan ni Ruth, nakita natin na nanggaling talaga kay Ruth. Okay? At kung that is on top, karagdagan na lang yan doon sa ebidensya na hawak mo. Hindi ko sinasabi na mahina yung mga ebidensya na hawak. Hindi ko sinasabing walang silbi yung mga hawak mong mga dokumento. Ang sinasabi ko, kung kayo ay pupunta sa korte, kailangan nating patunayan. At ang pinakamalakas dito ay yung statement ni Ruth. At ikaw, yung mga pag-aamin mo, hindi mo na pwedeng bawin yan. Hindi ko na po yung pananagutan mo yan. Opo, Okay? papanagutan ko po yan, yung pag-amin ko po. Yung pananakit yung ko doon sa pang-blackmail po, hindi ko kahit na sinabi natin nagselos. Opo, nagselos ako. Okay? Wala sila, Mali na po. Nung time na po yun, papanagutan ko na po ng... Pinuntan ako sa trabaho ko po na... Pinuntan ako sa trabaho nung mga bandang alas 11 po. Saglit lang po. Nasa linya natin at yun si Kuya Al Bronyoso. Ito po yung kapatid nyo? Si Kuya Al? Kasi ngayon po, attorney, si Ruth daw po ay nasa ospital po ngayon. So, pwede po nating makausap si Sir Al. Sir Al, magandang hapon po. Magandang hapon, ma'am. Okay, kakausapin po kayo ni Attorney JV. Yes. Sige po. Magandang hapon, Al. Kasama mo ba ngayon si Ruth? Hindi. Wala po, sir. Wala. Pero narinig mo ba yung bangayan ngayon ng kapatid mong si Fabon at si Mr. John Movic dito ngayon sa studio? Ngayon ko lang po, sir, narinig. Oo. Well, to make it short, sila ay hindi nagkakaroon ng disagreement patungkol doon sa pananakot, pagbabanta diyan po sa kapatid ninyong si Ruth. Okay? Okay. Nakakasama mo naman diyan si Ruth. Ano yung mga nasasabi sa iyo ni Ruth? About kasi dyan, sir, hindi naman siya, sir, nag-open sa amin. Kasi yung nangyari sa kanila, bali, sa Maynila yung nangyari siguro eh. Okay. So, in other words, wala kang alam patungkol dito? Wala po, sir. Okay. Pero si Ruth ba, wala man lang na-mention sa'yo or dyan sa pamilya nyo dyan na meron siyang hinanakit patungkol dito sa nagngangalang John Movic Lauraya? Bale, sir, hindi kasi ako, sir, na kay pasok sa mga gulo nila. Kumbaga, hindi ako masyadong active para dyan sa ano nila ngayon. Okay. Pero insofar as yung kamusta yung kondisyon ni Ruth ngayon? Nakakausap pa ba ng matino? Bale, sir, critical na, sir, kasi ako nagbabalik ng parang araw doon eh. Okay, no, nakakalungkot, Shari. I think it is Pati nga, best na rin na wag nating i-subject siya sa mga ganitong stress na si Ruth. Yun po ang point ko na pag nakausap po siya about po dito sa case na to, yung kumbaga parang umiiyak siya na di niya mailabas na hindi talaga makapagsalita. Well, yun po we don't advise it na. No? Opo, Kung ganyan na, critical na yung condition ni Ruth, wag na nating i-subject siya sa ganitong level of stress.
Yes po. Yung po ang ano ta po. Kasi lalo na po yung pumasok pa yun na yung hindi pa po siya na dumating sa point na yung malala na po. Yung pinagsasabi-sabihan pa yun si Ate Ruth. Kasi yun ang nakuha ko information kay mamay kasi nababasa rin dun sa cellphone eh. Okay. Siguro ganito na lang po, Attorney JV. Nasaan po ngayon si Ruth? Sa ano po, sa Legazpi po Hospital. Okay. Tapos, Ganito na lang po, mauubusan na rin tayo ng oras. Hindi na muna namin kayo pagtatabihin, pero kakausapin ko kayo after ng show. At kung kaya na mabisita natin si Ruth, bibisitahin natin sa Legazpi. yes po. Yun rin Okay? po, kasi 2 months na rin po akong Hindi, pero wala ba siyang nasabi sa'yo kung anong gusto niyang mangyari para kay John Mavic? Wala ba siya nabanggit? Kasi yun rin, yung sinasabi po niya kay mama, gusto daw niya, kaso nga, ang iniisip yung mga bata kung anong gawin daw niya itong isa na pag nakawala po yan. Oo. Yung Hindi, po pero na- gustong sampahan ng kaso Yes ni po. Kasi, Ruth. opo, Okay. dati pa po. Okay, sige. Kasi, inaano lang yan eh. Meron ka bang, Mayroon pa last, saglit lang, meron ka bang mensahe para sa mister? Yung sa mister niya po, kung hindi po ako niya inano po. Don't tell me, ikaw pa yung galit ha. Kaya nga. Hindi po. Lumogan ka naman ha, John Mavic. Hindi po, ganito lang po ako magsalita, pero hindi po ako galit yan. Palitan mo. Yung Nakadali ka lang. Sige, anong gusto mong imensahe dito sa mister? Umihingi pa ako ng pasensya sa kanya. I-direct mo sa kanya. Sige. Umihingi ako sa iyo ng pasensya. Noon pa, nung pagpunta ko sa iyo, malinaw yung ano ko sa iyo na umihingi ako sa iyo ng pasensya. Pasinsang pinagpaikot-ikot mo ako. Kaya nung time na yun na nag-request ka sa akin, gusto kong mana yung sarili ko na maliwanagan yung ano niya na Maski mga kapatid mo, kachat ko si Michael. Pabo, teka lang. Patapusin natin si John Mavic. Kausap niya yung asawa. Sige, tuloy mo. pagpunta ko doon sa kanya, umingat na ako ng tawad. Sabi ko, Hindi, ngayon, wag mo munang i-ano yung nakaraan. Oo, Ano yung gusto yung mong ngayon, sabihin? Brad, kung ano man itong kalagayan na ngayon ni Ruth, kailangan ano na natin to. Kasi tinapos na natin to noon pa eh. Yung ano natin, magkaano na tayong dalawa, magkasundo na tayo. Oh. Ano pa bang ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano sa pananakit ba, yung pangangaliwa, ano ba talaga yung purpose mo talaga na ano talaga dito sa ano na to? Ano ba talaga? Linawin mo na sa akin ngayon pa lang, anoin mo na. Linawin mo kung Pambubugbog mo ka, mas yung yung pambubugbog po kasi, yung asawa, yung kausap. yung pangbubugbog, Junior, alam mo na yan. Alam mo na yan, nung una pa lang, alam mo na yan, pinaalam ko na yan sa'yo. Kinunan mo ako ng ano, sabi mo, ano ba talaga nangyari? Ganito yan. Sabi ko, nabugbog ko dahil nag-ano sa akin. Okay, ikaw. Sabi okay, ko Kuya nga niya, Hermie, ikaw, anong gusto mong i-mensahe kay John Mavic? Ano, yung gusto lang sabihin, Lapit ka sa mic, Hermie. asawa ko yan, di ko yan sinasaktan, tapos ikaw kabit lang, may karapatan kang saktan mo yan. ikaw nga mismo, nagsabi na sa akin na mabuti nga yung sinaktan mo. Alos ilang beses akong punta sa inyo. Yun ang sinasabi mo sa akin. Oh. Yan Kaya naniwala din ako sa kanya na magkaano na kami, magka-okay na kami. Kasi sabi nga niya, samahan mo niya ako kay Ma'am Eden Pavillares. Okay, sige. Oh. Ganito bibigyan namin kayo ng pagkakataong pag-usapan yan sa labas. Pero Shari, Meron tayong dalawang guard. yung security Opo. natin, let's maintain the security. Hindi naman po ako mag-ano ko. Oo. Ang ano ko po dito para magkaayos po talaga itong mga allegation sa akin. Maayos po itong ano. Pangalan ko. Kausapin mo sila. Opo. Okay? Pero as of now, meron kang mga pag-aamin. Opo. Okay na, dapat panagutan mo mga yan. Opo, opo. Okay? Kung ano mang ginawa mo. Opo. Una sa lahat, nasa illegal kang relasyon. Opo. Okay? Kung tutuusin, kung sino mga may karapatan magselos dito, yung asawa. Opo. Hindi nga niya, kahit nagselos nga, hindi niya sinaktan yung asawa. Ikaw, nagselos ka sa iba, sinaktan mo yung, yung itong si Ganito po Ruth. yan, Hindi, tama na. sir. Okay, Opo. inamin mo na rin lang Opo, naman eh. opo. Okay, sinasabi ko lang Inamin ko na po. you're out of place, Opo. Mr. John Mavic, ha? Opo, opo. Okay, nabibwisit lang ako dun sa mga nangyayari dito, okay? So, Shari, ganun na lang siguro muna ang gawin natin. Then we will provide an update na lang sa ating mga nakikinig, nanonood ngayon. Kuya Bart, pakilayo muna si Fabon dito kay John Mavic. Ilabas na muna natin sila sa studio and mamaya pag-uusapin natin sila para kung anong mapag-uusapan nila, i-relay na lang din natin kay Ate Ruth. Sige sir, Sir Hermie and Kuya, kausapin namin kayo sa kabilang studio. Opo, Ha? opo. May mga dalawang guard tayo dito para hindi na maulit yung kanina. Sige, mauna na ikaw para hindi kayo magpang-abot. Hindi ikaw, Kuya Fabon, hindi ikaw. Oo. Ikaw muna, Kuya John. Sige. Okay. Ayan, okay. Naging Okay. referee ako ng di oras sa Kaya nga. Naging referee ako, pasensya na. Oo, wag mo na ang round 2 sa hallway. Nakikiusap kami. Okay, Kuya. It's your time na. Sige na. It's your turn na pala. It's your time. It's your turn na, Kuya. Oh, Kuya, Kuya, wag kang tatakbo. Wag kang tatakbo, Kuya. Diyos ko. Attorney, hinihika ako kanina. Kung gaano kakalma itong si Hermie, yung asawa ni Ruth, Siyang gano'n naman yung kikinainit. ka-agresibo
etong yung kanyang kapatid, no? Etong si Fabon. Yes po. Isa mga ngayon lang po naka-monitor. Kanina po kasi pag start ng show, pag upo po ng dalawa, pag upo po ng nirereklamo ay agad po na sinapak po ni Fabon. Ni Fabon. Ito pong, papasok pa nga lang nasa pintuan pa lang. Nagulat siya, hindi niya kasi ine-expect, no, na nandito rin pala sa studio. Yes, actually hindi rin namin pinaalam. Kaya nagkagulatan lang pagpasok ni John Movic, tumakbo agad si Fabon. Si Fabon, ramdam ko yung galit. Ako din yung napatakbo kasi nga yung staff natin is nasuntok. Yung staff natin yung nasuntok? Yung staff natin yung nasuntok. Kaya ako na yung tumakbo doon. Naawa naman ako. Kaliit naman ang katawan kasi ng staff natin. Ayan. Baka kailangan din natin i-interview mamaya yung staff na patungkol niya. Irereklamo naman si Fabon ngayon. Kaya naawa ako dun sa staff. Kahit napatakbo ako. Anyway, ayun naman po mga kapatid. Isa-settle naman na natin to. Kung ano man po yung mapag-usapan, kung magsasampahan ng kaso, sampahan ng kaso. Yes, yes, Sharon. Total may pag-aamin naman. Yes dito. po. Okay.